Hello guys! Welcome to my channel. This is Mommy Iris in SK Canada. So for today's video is obviously nasa title is Dress Up With Me Winter Edition. So samahan niyo ako kung paano ako mag-dress up during winter season here in Canada. So by the way guys, for your information, nagdi-dress up kami depende yun sa weather ng Canada. Like all the time we check the weather status before going out in the house. So like for today's weather is yan, pakita ko sa inyo. So yan yung weather today, negative 27 but it feels like negative 36. So ang susutin ko ngayon is magdedepende siya sa weather. 36, so kailangan medyo makapal-kapal konti yung susutin natin. So for today kasi mag-grocery ako, so kailangan na at nagta-transport lang ako, like nagpa-public transport ako, so kailangan tayong maging warm kasi maglalakad at pupunta ng bus. So by the way guys, sabi nga nila dito, yung mga Canadians, lagi nilang sinasabi na there is no bad weather, only bad clothing. So you want to enjoy the winter season, you have to dress up properly. So guys, samahan niyo ako. Before that, so just to add up, since basa yung buhok ko, normally kasi ngayong winter season, na-adapt ko na yung pagliligo ng gabi para hindi basa kung lalabas ka ng bahay at para hindi masakit sa ulo or hindi ka magkakasakit. So, normally sila dito is naliligo sa gabi. So, for me naman, dahil wala akong pasok today, so naligo ako ng hapon, pero hindi ako lalabas ng basa yung buhok. So, first and foremost, kailangan natin yung mga kailangan natin mag blower. So, ito yung gamit ko to blow my hair, to dry my hair. Otherwise, pwede din ito kasi dual purpose na siya, to dry and to straight up. So but for today, ito lang muna, just to dry up. So let's start. So, yun, naghahanda na ako. So, for my base, guys, is thermal clothing yan. Yung upper and lower part. So, yung lower part ko yung may fleece and yung upper din naman is fleece. So, yung second clothing ko is half fleece din siya. Thermal din siya, guys. So, pero hindi masyadong makapal yung fleece niya. So, ayan. And then the upper part is jacket lang siya, guys. Yung sweater. Ayan, is ano din naman siya, thermal din naman siya. Kailangan guys invest kayo ng quality. So buy clothes that is makes you warm talaga. So ayan. And then, so ayan, niready ko na yung mga pang outer clothes ko, like gloves, medyas. By the way guys, yung medyas ko na yan is dalawang medyas siya. So, isang manipis-nipis at isang makapal-kapal. Kasi okay naman, hindi masyadong makapal guys, yung ganyan long klase ng medyas. Kasi okay naman yung aking boots, okay naman siya sa 4 negative 36. So, pero still, kailangan natin magdoble just to make sure na hindi hindi lalamigin yung paa natin kasi napaka-importante yung talampakan guys na hindi
malamigan, kasi yan yung pag na-start na siya ng lamig sa talampakan, lalamigin na buong katawan mo. And by the way, choose boots na waterproof talaga, na hindi papasok yung snow sa loob ng iyong paa. Tsaka yan din, make it sure na hindi makakapasok yung snow sa paa. So kailangan doblehin yung medyas natin at hindi mababasa yung mga paa natin. So, niready ko lang pala muna yung aking mga gloves, aking yung pangtakip sa liig, at saka yung aking toque, kasi sa taas na tayo ng bahay, magdadamit ng ating pang outer, pang last na layer. So niready ko din yung aking bag for grocery, at saka yung aking mga mga grocery bag or eco bag, para ready na tayo sa taas, guys. So ayan guys, nandito na tayo sa pinto. Dito kasi hindi kasi namin nilalagay sa loob yung aming panglabas na mga sapatos. Diyan lang siya sa may pinto para hindi din madumi, since basa-basa din yan siya. So yun nga yung sinasabi ko, guys, na piliin nyo yung boots na waterproof, at saka make sure na hindi talaga papasok yung good quality, at hindi ka madudulas, at hindi papasok yung snow sa iyong paa. So yung nabili ko pala is Sorel. So, good for, na yun siya. So, by the way guys, watch kayo ng mga YouTube, kung paano pumili ng quality na sapatos. Nanonood lang din ako, guys, kung ano ang mga magagandang boots para sa winter. Like, meron din siyang level of temperature. Meron siyang for -50, -40. Pero since nagtatanong-tanong ako sa mga nandito na, matagal na dito, sabi nila is -30 is okay lang naman daw, as long as may medyas kang double. So ayan din yung sinasabi ko sa yung jacket, guys. Yan yung outer base ko, ay outer layer ko, last layer ng clothes ko. Ayan. So yung quality ng jacket, guys, gaya ng sinasabi ko, is make sure talaga na meron siyang warmer. Yung jacket ko palang nabili is meron siyang warmer, so no need na makapal na second layer, kasi it will make you warm na. Ayan, para hindi na rin mahirapan, at para hindi ka parang penguin na nalalabas sa bahay at makakagalaw ka pa din. So, importante, guys, na may toque, dahil masakit po talaga sa ulo ang lamig. At ayan, ang gloves, huwag kalimutan, iwas frostbites, and of course, kailangan protektahan yung leeg natin, guys. Ayan, at saka yung tatakpan din natin yung ating mukha, kasi para hindi sasakit yung lalamunan natin pag yung paghinga, guys, na hinga ng lamig na feel ko, naranasan ko na pag huminga ka sa malamig, parang hindi maganda sa lalamunan at sa yung baga. So ayan, mag-gloves tayo, napaka-importante niyan, kasi iwas frostbite. So pag tatagal lang ng 10 minutes yung na-expose yung balat mo, guys, sa lamig, like sa weather na yan is -36, is magfo-frostbite na siya. So ayan.